Hindi po ba siya waste opportunity? Kasi early in the morning, if I'm not mistaken, in the afternoon hanggang gabi, present po si VP Duterte as well as the security officers po na kung saan dumaan yun pong confidential funds. Pero hindi sila natanong about dun sa mga allegations ng irregularities. Sir, one last from my end. So, meaning to say, it can be used by the Justice Committee in the determination of forms and substance of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, because in your hearing, lumabas din yung bribery, graft, and corruption, which includes in the impeachment case filed against the Vice President. Yung mga final po impeachment complaint, if I'm not mistaken, marami rin naman po kinuha nila dito sa committee hearing namin eh. So, to answer your question, well, it will not prevent them from getting information, mga recommendation. Dagdagan Balita News Update. Sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod... 5,000 pesos. Okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Alright, welcome back mga kapitan. Magandang buhay ho sa ating lahat. Nakatulog na ba ang lahat? O hanggang ngayon, nagising pa yung ating mga isipan at nag-iisip pa ho tayo kung ano na yung mga kaganapan sa takbo ng politika sa ating bansa. Tayo ay nagising pa rin dahil nag-iisip tayo kung okay lang ba yung ating mga kababayan, lalo na yung mga DDS dyan, mga kabalitaan. So, wag lang po kayong mag-alala kasi malapit na ho yung hustisya na papabor ho sa mga DDS at kay Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. Kaya ngayon, papakinggan natin itong press conference, itong mga hunghang, mga politiko ho diyan sa Kongreso, mga kabalitaan. Kasi nga, pinanindigan ho nila na itong sino ba yon? Si Piatos, si Kokoy Villamin, tama ho ba? Villamin? Ay ano daw, wala daw sa tawag dito, PSA, kolorom daw. Moryo di umano. Ilang beses na sinabi na ito'y confidential fund, gagamitin yung tao, alias lang ho yun, para hindi mabuking at hindi ho makompromiso yung taong tumanggap at kumuha ng pera para sa confidential fund, sa akin lang gagawin ho diyan, mga kabalitaan. Napakatalino. Ang forma lang nila nito, kung titignan natin, ay mga talino. Pero yung utak nito, ay nako, parang naging utak talangka na rin to. Pakikinggan nyo po, mga kabalitaan, itong press conference nila na, ewan ko kung saan nila itinago yung hiyaho nila, mga kabalitaan. So, kung bago pa lang ho kayo sa ating official YouTube channel, sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update, yun po mga kabalitaan. Subscribe na ho para tayong lahat updated sa mga kaganapan, latest update sa ating lipunan, mga kabalitaan. At para mas mabilis nyo pong mapapanood yung ating video, well, pindutin nyo na po ang ating notification bell para agad-agad ho, isang click lang labas agad yung mga video na inyong mapapanood, mga kabalitaan. Alright, so hindi na tayo magtatagal. Pakinggan ho natin tong press conference ng mga Kongreso na to, mga kabalitaan. Ay, nakaka talaga. Saan ba nilagay itong mga utak nito? Ang tatalino ng mga itsura, pero parang naging mangmang na ho sa batas, mga kabalitaan. Walang talagang kwenta to. Wala nang integridad to. At sinusuway na ho nila yung utos ng ating, hindi naman utos, correction, hindi utos, yung pakiusap ng ating presidente. Sino po ba yung magdideklara ng special session yan? Di ba yung presidente ho natin? Pinipilit nyo pa rin, dinidiin nyo pa rin. Alam nyo naman na ginigisa na kayo yung sarili yung mantika dyan. Sige, pakinggan na ho natin to, mga kabitan, baka may makuha tayong information dito. This is from DepEd alone. Apo. Load.
Kasama po ba dun si Kokoy Villamin sa 677 and doon sa 405 na no records with the PSA? Yes, si Kokoy Villamin kasi umappear yung pangalan niya both sa OPP at saka sa DepEd. So dito, lumabas dito sa PS. Kaya nga alias nga yung Kokoy Villamin. Napakatigas talaga tong kukutin itong si Chihuahua, mga kabalitaan. Sus, nako. Tandaan niyo po yung mga pagmumukha nito, ha. Darating na eleksyon. Sa darating na eleksyon ito, tatakbo naman to eh. Alam ko naman natin, kilala niyo yan sa lugar niyan. So kayo na pong humusga, mga kabalitaan. PSA na hindi rin nag-i-exist sa birth, sa marriage, at saka sa death, si Kokoy Villamin. So yung 677, DepEd and OVP rin yun, sir? Hindi. Yung 677, DepEd alone. Iba pa yung sa OVP. And then magkano, sir, itong napunta sa 405 na walang records with the PSA? Magkano yung total confidential? In terms of amount, Yes, sir. hindi ko na-compute eh. Hindi ako aware. Ang pina-check lang namin is yung names. Dapat kasi, pag nagpe-press con kayo dyan, handa lahat. Ina-anticipate nyo yung mga tanong sa mga media ho, diyan sa inyong harapan. Nakakahiya talaga kayo, no? Talagang, inaamin nyo talaga na pinanindigan nyo talaga yung mga kamalian nyo dyan. Pina-verify lang kasi namin yung mga pangalan pa. Pero gusto ko lang idagdag, yung amount in question really is 600. Ito, tandaan nyo rin po mukha itong si Adjong, ha? Taga Marawi to. Tandaan nyo po, mga taga Marawi dyan. Ay, makinig kayo. Nasa inyo na ho yung nakasalala yung kinabukasan nito sa politika. Itong si Adjong, mga kabalitaan. 12.5 million. 612.5 both OBP and DepEd. Insofar as DepEd is concerned, 112.5 million. Thank you. Mela from PTB4. Sir, just to clarify, kasi yung una nating nasabi, 677. So yung 133 po ba, I mean the rest ng, kung 405 ay nakita natin na walang record, na sabi nyo nga po kanina non-existent, yung the rest po ba, ibig sabihin may record naman po sila? May record pero maraming kapangalan. Like yung iba, 5, may 10, may Atat na atat maraming kasi kayo pangalan. And sir, last na from my end, kung pagsasamahin yung mga pangalan na nakalap natin sa acknowledgement receipts ng OVP at DepEd, ilan po yun overall? Ilan po yung hinihintay nating verification from PSA mula naman sa side po ng OVP? Ang OVP, if I'm not mistaken, parang 2,000 ata yun eh. Kung hindi po ako nagkakamali. I will have to check and Hanapin double nyo, check. 2,000 Ida-double na yan. check din sa OVP. So sa ngayon may nasa 2,000 names pa na Mas under malaki verification. kasi yung budget ng OVP eh. That is 500 million eh. So, kaya mas marami yung pangalan sa OVP. Sandro Chona from Billionaire TV, then Big Sumintak from Net25. Sir, may mga nabanggit kaninang kaso, malversation, bribery, plunder. Ito na po ba yung lalamanin ng partial committee report natin na ikakaso or i-recommend from other government agencies na ikaso kay VP? Well, pag-uusapan pa namin, but ito yung mga nakita namin na mga possible violation in the course of the hearing. Possible violation. Pero Possible? kayo po magre-recommend nito or paano po yung process? Siguro kung hindi kami mag-i-issue ng partial committee report, yun ang magiging laman ng committee report namin sa dulo once pag nag-conclude na po yung ating Di ba? Inamin na ni Chihuahua. In aid of legislation di umano, itong ginawang investigasyon nila sa COA o Commission on Audit.
dyan sa Office of the Vice President. Ngayon, sa bandang huli, sila yung palang magbibigay ng konklusyon at report para makasuhan itong ating VP Sara. Tingnan niyo po, napakasinungaling itong mga hinampak nito, mga kabalitaan. Ha? Sabi nung una, hindi daw wala daw planong ikakasong isa sa pangkasong impeachment to laban sa ating Vice Presidente. Ngayon, ito, kasi tagilid nga sila, kasi kung napanood niyo po yung previous na video ho natin, na sinasabi ni, kumaga, ibinulgar ho, ni Atty. Topacio, na yung articles of impeachment laban kay Inday Sara Duterte na isinampa ng anak bayan party list, itong si Boying Percival, ay nakakatawa ho. Wala ho talagang kalaman-laman yung kanilang mga articles of impeachment. Ngayon, siguro, napansin din nila ito, ay sila na yung gagawa ng hakbang para mapabilis. Yun po yung diskarte nila para maipasaho doon sa Senado. Kasi takot ho sila na malaman, lalo na ho ng Iglesia ni Cristo, na nagnanawagan na ho na iwanan na ho yung problemang impeachment na yan dahil ay sumang-ayon sila sa panawagan ni PBBM. Ngayon, para hindi ho ito mahuli itong mga hinampak na mga tunglisista na lalagda ho sa impeachment resolution, nako, ang ginawa ho nila ay magsisikreto na ho yan sa pamamagitan ho ng kanilang i-endorsong report ho para maituloy yung kasong impeachment. Kasi takot ho sila, eleksyon na, malapit na eleksyon. Iboboykot ho ito ng taong bayan. Kaya ayaw ho nilang ipakita yung perma o yung lumagda ng mga kongresista dahil sigurado sa kangkong ho ito pupulutin mga kabalitaan. Kaya ito na ho yung mga diskarte nila at inamin na rin ni Chihuahua na sila talaga yung magsasampa ng kaso laban kay Inday Sara Duterte dahil sila mismo nakita ho nila na walang kalaman-laman yung articles of impeachment ng Akbayan Party List na pinanindigan din po ng kanilang spokesperson na si Laila de Lima na dating DOJ Secretary, ano pa ba yun? CHR Secretary ba yun? Tawag nun? Tapos, walang kalaman-laman? Nauto itong si Laila de Lima, mga kabalitaan? Tingnan nyo yung mga kabalastugan ito. Sa pagmamadali, hindi na alam kung anong gagawin. Ito rin isa. Tingnan ho natin kung makakalusot ba ito, mga kabalitaan. Tuloy ho tayo dito. Committee hearing. Okay, so Ito yung pang KVP. opo, ilan po yung kay VP? Ano po yung mga kaso specifically for VP? Wala pang specific kasi ang kanya-kanyang ano po yan recommendation ng mga... Wala pang naisip. Sa dami-dami nyo dyan, hindi nyo pa napag-usapan anong ikakaso. Dahil nga po ay tarantang-taranta na ho ito sila sa INC. Yun po yung katotohanan. Hindi ho sila makapag-conclude dyan. Kasi nabara na ho sila. Una pa lang, hindi pa sila nakagawa ng eksena. Naunahan na ho sila ng Iglesia ni Cristo at ni PBBM. Kaya inag-iisip ho sila anong gagawin ho nila nito. Kaya talagang kontrolado siya magsalita Talagang pigil siyang magsalita dito. Kasi baka madulas na naman at makita ng mga vloggers, nako, mapupuna na naman ho itong si Chihuahua, mga kabalitaan. Tingnan ho natin, anong mangyayari dito? Members, sa kanila, ito yung mga observation nila. So as to the final details, hindi pa po namin pina-finalize. Pero ito yung mga nakitang mga violation. Sir, last na lang, mga kailan kaya natin i-expect yung partial or yung committee report? Next year na, sir? Patay kayo dyan. O kaya this year? Most probably, baka next year na yan. Mga next year na yan. Opo. Ano, next year? Tapos election? Big Bakit? Semintak. Ano daw, next year daw, tapos election? Do you think makakabalik ka pa dyan sa pwesto mo, Chihuahua? Maghihintay kami sa susunod na election. Sir, Chairman Chua, clarification lang. Since the investigation of the House Committee on Good Government and Public Accountability is not yet terminated, but you intend to release a partial report, especially on the investigation doon sa Confidential and Intelligence Fund ng Vice President. So, may we know kung kaya kayo nag-release ba ng partial summary report so that this report can be used by the House Committee on Justice regarding the impeachment case by the Vice President Sara Duterte? Yun.
Ang ganda ng tanong, mga kabalitaan. Lalabas, magbibigay ho sila daw ng report. At ang tanong ng media ng siguro Net25 ito ay malamang ito ba yung gagamitin nyo sa pagsasampa nyo ng kaso para madirekta ho sa Senado itong impeachment complaint laban ni Inday Sara Duterte? Doon ho, pakinggan ho natin kung ano po yung isasagot ho nito. On the spot ho ito, mga kabalitaan, hindi ko pa po na-review itong video. Nakita lang ho natin at binigyan agad natin ng reaction kasi press conference to, on the spot din sila. Tara, pakinggan ho natin. Anong sagot nito ni Chihuahua? Well, actually, year-ender to parang summary Ito muna yung summary kung what happened in the past 7 hearings, what transpired, at kung ano yung mga nakikita namin na violation. At kung ano yung mga laws na propose namin. Dahil, di ba, yun naman ang lagi nilang kino-question kung bakit this is in aid of legislation, asan yung mga batas. So, ito yung mga batas na nakikita namin. And in fact, kanina, Mga batas pa rin nakikita nyo. Ba't didiretso kayo sa impeachment complaint? Ba't magsasampa kayo ng kaso? Ano ang purpose? Para matanggal si Inday Sara. Hindi na makaka-hold ng posisyon sa gobyerno. At para manaig yung inyong plano na maging presidente. Itong si Tambaluslos, mga kabalitaan. Huwag nyo nang gawing tanga yung tao kasi matalino na yung tao, 98% o 92% yung mga Filipino ay may mga social media accounts na. Natuto na ho sa mga kagagawa ninyo ng walang talagang kabalastugan lahat yung mga pinaggagawa dyan sa Kongreso. Huwag ka nang magpaikot-ikot pa, Chihuahua. Nakakahiya. Kainamin mo na nga kanina Magsusumiti kayo ng report. Dahil nga, yun ang plano yung gagawing impeachment. Ngayon, sasabihin mo, hindi pa kasi, depende kasi, pinag-uusapan pa at in aid of legislation to, hinanapan kami ng batas. Ito, gagawin na ng batas. Ano kami, mga bobo, hindi kami makakaintindi sa mga ninja moves nyo dyan? Naku, mahiya kayo sa sarili nyo. meron na naman kaming nakita na naman na additional. Like for example, yun dun sa yung Hindi, yun dun sa yun sa ng pagselyo, 'di ba kino-question kasi nila na baka mamaya gumagamit daw ng mga pseudonym dahil confidential nga daw po 'yan. So nakita namin na dapat ilagay na rin para mas clear doon sa mismong Joint Circular 2015. Magiging part din ng recommendation namin 'yan na kailangan it should bear the true identity or name. Okay, speaking of Circular 2015, ba't hindi nyo po questionin itong si Laila de Lima, spokesperson na nag-file ng case ng Anak Bayan? Tingnan nyo, magkano ba? 211 million pesos ang winaldas na pera ni Laila de Lima. Ba't hindi nyo po yun, hindi nyo ba nakikita? Kung masi-search nyo, makikita mo yan sa portal nila Di mo ba? Chihuahua, ba't pikit balikat lang kayo sa isyong yun? Dahil nga, namumuliti ka na talaga kayo. Halata na namumuliti ka itong mga hinampak na itong mga kabalitaan. Talagang namumuliti ka ito. Ito, Chihuahua, nagsalita. Akala mo, hindi na kinakabahan na to. Kasi talagang, pag nangyari na natuloy itong impeachment, malamang hindi na itong mga pumirma sa impeachment complaint o sa resolution na may tuloy yung kaso ni Inday Sara Duterte, malamang ngayong darating na election, hindi na to i-endorso. Ikaw ba naman, Presidente, nakikiusap ka na kung maaari, wag na. Tapos ikaw mismo, Congressman, nagre-rebuild ka sa Presidente natin, hindi ka nakikinig. Tapos pag election time, pag pangangampanya na, pupunta ka sa Presidente, kakausapin mo na, Mr. President, endorse mo naman ako. O pag in-endorse ka ng ating Presidente, parehas na kayong tanga. Parehas na kayong mga mangmang. Malamang si President Bongbong Marcos, hindi rin kayo endorse. Hindi nyo nga nirespeto yung kanyang pakiusap. Ngayon, hihingi kayo ng tulong, i-endorso kayo para manalo ulit. Para saan ba? Gagawa ng kalukuhan dyan sa Kongreso. Dinudumihan nyo yung pangalan ng batasang pambansa, ng Kamara de Representante. Hindi naman kayo Kamara de Representante tawag dyan At talagang ang tamang tawag sa inyo, hindi Kamara de Representante, Kongreso, mga kabalitaan. Yan po ang tawag dapat nila. Kasi nga, wala na silang ginagawa Puro na lang pang paninira. Yung in aid of legislation, walang katapos-tapos. Yung sa investigasyon ng OVP, ng DepEd, nagpaglabas na nga ng kuha ng unmodified opinion result na cleared si Inday Sara Duterte sa mga paratang nila na corruption sa OVP, mga kabalitaan. So ano po bang hinahanap po nila? Tumindig na Nanindigan na yung ating Presidente.
niya tanggalin ho itong impeachment or pakiusap lang, huwag ituloy. Ang INC, halatang nakita na ho natin na kinampihan na ho yung ating Vice Presidente. Hindi niyo pa ba naintindihan, mga kurimaw? Hindi niyo pa ba yan naintindihan? Ano bang ipinaglalaban niyo dyan? Bakit? Malaki ba yung Christmas gift na matatanggap niyo nitong buwan na to? Tanong lang ho ito, Mr. Chihuahua at Adjong. Tanong lang ho ito. Napakakapal ang mga pagmumukha niyo dyan, no? Talagang next year, wala na kayo dyan sa pwesto kasi nakikita na ng taong bayan, yung mga kadistrito nyo, na abusado kayo sa inyong kapangyarihan. Hindi nyo na nirespeto yung mga tinatawag nyong resource persons. Yung mga nagbibigay ng impormasyon para makagawa ng batas, in aid of legislation, binabastos nyo nga, pinapakulong nyo, wala kayong consideration, pinipiit nyo. Akala nyo naman siguro makakakuha kayo ng simpatsya ng taong bayan. Ano ngayon? Unggoy yung kinalabasan nyo. Takbo rito, takbo doon. Hindi mo alam kung saan ka nalulugar. Dapat, kung in aid of legislation yung pinag-uusapan, doon lang tayo nakafocus. Huwag nang lagyan ng pamumulitika. At gagamitin nyo pa yung mga NPA dyan na binigyan nyo ng pwesto sa Kongreso. Ano ngayon? Sige nga, sagutin mo nga yung tanong ng media dyan. Sige, tuloy tayo mga kapalitan. Idadagdag ko lang po, no? Actually, one of the reasons why ang ating chairman is nagkaroon kami ngayon ng summary report is precisely also because there are filing of impeachment complaints. Now, we would not at any rate or at any way preempt whatever is the decision or how the Committee on Justice would appreciate these complaints. Kaya nagkataon lang talaga na may nag-file ng complaint at may re-refer na nga sa Committee on Justice. Hindi nagkakataon. Malaking kasinungalingan yung pahayag mo, Adjong. Hindi nagkakataon yan. Planado nyo na kasi yan. Ang ginawa nyo, dinadaan nyo lang sa investigation, gamit yung COA. Yung COA naman, mga hunghang din, hindi nagpapagamit din sa inyo. At sasabihin na in aid of legislation, ginamit nyo yan para maisapubliko na ipapamukha nyo sa taong bayan na ang Office of the Vice President ay mga sinungaling at kawatan. Yun po yung pinamumukha nyo para marinig ng Makabayan Block at yung Makabayan Block ay sisip-sip sa inyo para makakuha ng karagdagang impormasyon para magamit nyo rin yung Makabayan Block na magsampa ng impeachment complaint. Yun po yung totoong istorya. Yung takbo dyan sa Kongreso, yan po yung plano ng pinaka-main plan ho ninyo ay tanggalin or ialis o sipain sa pwesto itong ating VP Sara Duterte. Huwag na kayong magmangmaangan pa, Adjong. I think part of the committee's way of respecting what's going to be how the Committee on Justice will proceed and will approach the impeachment complaints is to summarize what we have discussed for the past 8 committee hearings. Sir, one last from my end. So, meaning to say, it can be used by the Justice Committee in the determination of forms and substance of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, because in your hearing, lumabas din yung bribery, graft, and corruption, which includes in the impeachment case filed against the Vice President. Yung mga final po impeachment complaint, if I'm not mistaken, marami rin naman po kinuha nila dito sa committee hearing namin eh. So, to answer your question, it will not prevent them from getting information, mga recommendation dito po sa aming committee hearing. Idadagdag ko lang, no? Ang layo ng sagot? Ang layo ng sagot talaga. Siyempre, ginawa nyo yung investigation para malaman may kukuha sa inyo ng information. Kaya binibigay nyo kasi nga, natural, ibibigay nyo kasi. So, obligado nyo talaga ipamimigay yan kung sino gustong kumuha. Kaya ang tanong diyan, kung hindi nyo ginawa yung investigation niya, kung hindi nyo hinaluan ng pamumulitika, hindi yung magkakaganito. Kayo gumawa ng problema ni VP Sara Duterte. Kung nakinig ko kayo na hindi nyo pinangunahan yung COA, wala magkakaroon ng ganyang resulta. Natakot kayo na manalo si Inday Sara Duterte kasi babalikan talaga kayo dahil nauubos na yung pera ng taong bayan na kayo nandyan pa sa Kongreso, mga kabalitaan. Yung kasagutan po namin kanina, na that would depend on how the Committee on Justice approach the complaint. So, yung committee hearings naman po natin,
tingnan nyo guys, tingnan nyo mga kabataan. Talagang pinahirapan ho sila ng mga tanong ho mula ho sa Net25 reporter. Paulit-ulit yung tanong, binakapan na ni Adyong itong si Chihuahua dahil ho, nagkandara pa na ho sa pagsagot, nautal-utal na ho at na-corner ho sa mga tanong ng Net25 reporter. Mantakin nyo po naman, sasabihin ba na sila gagawa pa ng summary report at kanilang i-endorse ho, ipapasa na saan ba nila ipapasa. Tapos, yun pala ang mangyayari, bandang huli ay sila rin pala magsasampa ng kaso mga kabaitaan. Kasi siguro, nakita ho nila na mali ho yung, kumbaga, hindi ho swak sa tawag nito, kasong impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Kaya sila ay nahihirapan ngayon. Alam niyo po ba kung ba't nahihirapan sila ngayon na itutuloy itong kaso? Dahil nga po sa Iglesia ni Cristo na nagkasundo ho yung ating Pangulo na kumaari, huwag na lang ituloy yung kaso. Diyan ho sila nahihirapan mga kabalitaan. Kaya ito, naghahanap na ng paraan na para maging hindi sila mabadshot ng ng INC at ni PBBM, at ito pinatatagalan ho nila yung kanilang summary report kuno dahil gagawa pa sila ng sa sinasabi lang in aid of legislation mga kabalitaan. Public record. It's being televised and being streamlined all over different social media platforms. So I guess a way of really allowing kayong sa akin sa aking consideration for my personal take on this is to allow the complaint, the impeachment complaint referred to the Committee on Justice to have its way, how they would discuss that. Kaya nga po tayo ngayon nag-summarize is para hindi parallel while dinidiscuss natin yung mga issues, may mga katanungan tayo, at the same time doon sa kabilang kwarto ay nagdi-discuss sila ng impeachment complaint. I mean, that would, to me, Hindi, nabulaga kayo sa tanong ng reporter ng Net25. Huwag nyo nang paikot-ikutin pa yung mga media dyan kasi alam na ho yung punto nila. Alam na ho yung punto ninyo na tutuloy ho yung impeachment. Kaya, to the rescue ka rin kay Chihuahua. No? Mahirap talaga itong pag may mga binabalak na talagang sinasadya, no? Parang mahihirapan ka talaga, hindi mo talaga malunok-lunok yung hiya ngayon. Adyong, Chihuahua. Taong bayan na nagsabi na hindi nila gusto yung mga pinanggagawa nyo dyan. Ginagawa nyo pa rin. Tingnan nyo, ang nangyari sa inyo, butata kayo ngayon. That would certainly be something that should raise an eyebrow para sa akin. So just to be more circumspect in terms of allowing other committees to do its job, mas magandang i-summarize na lang natin kung ano na pag-usapan. Thank you. Rosalie Cas from UNTV, then followed by Dwight De Leon from Rappler. Good afternoon po. Question po from our desk. Kasi last meeting po ng inyo pong committee, dumalo po si Vice President Sara Duterte at nag-take ng oath. So may chance po na i-clarify, tanungin ng komite ang Vice Presidente sa mga alegasyon laban sa paggamit niya ng confidential funds as well as ng DepEd. Pero walang pagtatanong na nangyari kay VP. Yun ang dapat itanong at sagutin ng mga hinampak na to mga kabalitaan. Oo nga naman, tama nga rin naman, nag-oath na nga si Inday Sara Duterte para bigyang linaw ho yung mga aligasyon ng TUADCOM at ng HUADCOM. Ngayon, hindi ho siya, maski ang dami ho nila, wala hong isa nagtanong sa kanila. Nilanga ho si Inday Sara Duterte mga kabalitaan. So tapos sasabihin nyo, bandang huli, ninakaw, nilustay, kinurap yung pera ng Office of the Vice President, yung kanyang confidential fund na worth of 129 million pesos? Tanong lang po yan. Sige nga, pakinggan ho natin anong masasagot nitong dalawang unggoy na to. Duterte last hearing. Bakit po ganun? Well, actually, may mga magtatanong supposedly sa kanya, but unfortunately, nagkaroon po ng incident kay Gina Acosta. Nako, ang tagal pa nun. Ang tagal pa nun. Inuuna nyo pa kasi yung hindi masyadong importante. Ano yan? Delaying tactics nyo yan eh. Alam na ho natin yan, mga hinayupa kayo. Alam na ho natin yan, mga gunggong kayo. Nandyan na gusto nyo nang mabibigyan ng linaw. Ilang beses nyo in-invite si Inday Sara Duterte. Ilang beses. Tapos galit kayo dahil hindi nagpapakita. Ngayon, talagang hinaras nyo na yung kanyang mga staff. Pumunta si Inday Sara to protect them.
baka babastusin nyo. Nagsalita si Inday Sara, Chihuahua, hindi mo inirecognize kasi hindi nag-out. O ngayon, noong nag-out na ho siya, naghihintay, ba't hindi nyo dinirekta sa kanya yung mga katanungan? Para mabigyang linaw. At malaman ng taong bayan kung sino sa inyong dalawa o sa inyo dyan ni Inday Sara Duterte ang mga sinungaling. Ang mga mukhang pera. Di ba? Doon, delaying tactics yung ginagawa nyo. Sus nako, ewan ko. Kahit kami, mababa lang ho yung ano namin, yung isipan ho namin. Hindi kagaya sa inyo, nakagalang-galang yung mga suot. Yung mga suot lang ha. Hindi yung mga pagmumukha nyo. Naintindihan ho namin yung galawan nyo dyan. Mga hustler kayo eh. Hustler kayo sa mga discarding, akala nyo, mamamati nyo si Inday Sara. Magandang tanong to. Salute ako sa iyo, reporter. Talagang hindi ho kayo bias. Ano ba? UNTV yata yun eh. Kasi yung mga congressman na nando doon, nakapokus muna sila doon sa mga SDO na umattend. So, siguro kung medyo natagalan pa, pupunta talaga kay BP Sara. Napakalayong sagot mga kabalitaan. Di ba VIP si Sara sa inyo? Talagang hinahabol-habol nyo. Hindi nyo talaga tinantanan. Nung dumating si Inday Sara, hindi naman kayo nagtanong. Bakit? Nagulat kayo? Nandun si Inday Sara? Walang script na dumating sa harapan ninyo? Hindi dumating yung dictation ng boss nyo dyan na ito yung itatanong nyo para si Inday Sara ay tatamaan? Dahil hindi nyo alam yung mga pinanggagawa nyo dyan? Hindi naman kayo mga abogado. Tapos umasta kayong parang mga husgado. Nandyan na yung kalaban nyo, kaharap nyo na. Hindi nyo haharapin ng talagang lalaki sa lalaki. Si Inday, may pagkalalaki din yan eh. Kaya nga pumunta si Inday, lakas loob siya pumunta para sagutin lahat yung mga akusasyon. Yun po ang ano nyo, yung subject nyo po yun sa investigation. Ba't hindi nyo tinanong? Yung dumating si Tatay Digong Duterte, napakabait nyo dyan. Mainhin pa kayo sa baklang walang buntot. Di ba? So ano na ngayon? Halatang halata na nawala na kayo talaga sa eksena. Natanggalan na kayo ng pakpak, nabalian na kayo ng pakpak, kaya hindi na kayo makalipad ng tudo. Bigla kayong bumagsak na pag ano, no? Biglaan. Nagsalita lang yung INC, natataranta na rin kayo. Yun pala yung, INC na pala yung kinakakatakutan nyo dyan. Hindi pala kayo natakot sa mga Duterte? Hindi kayo natakot sa taong bayan? Malaking kahihiyan ho, Chong, yung ginagawa nyo dyan sa Kongreso. Hindi kaaya-aya ho sa mata ng mga sambayan ng Pilipino. Dahil alam ho ng karamihan na hindi ho ganyan yung mga Duterte. Maraming naniniwala ho. 100 million plus yung mga naniniwala ho sa kanya. O ipagpalagay na lang natin yung 32 million. Magiging 45 million na. Yung naniniwala dahil sa mga kalukuhan nyo yung ginagawa na akala nyo masisira si Inday Sara sa mga pinanggagawa nyo dyan. Mas lalo hong pinaangat nyo si Inday Sara dahil binubuli nyo, binabastos nyo, hindi nyo ginalang yung Office of the Vice President. Siya yung pinaka-highest position sa ating bansa na meron na hindi nyo talaga pinaparamdam sa kanya na mahalaga ho siya diyan sa Kongreso. Ang mahalaga sa inyo, yung inyong amo na si Tambaluslos, mga kabalitaan. Yun po yung totoo ho dyan. Pasensya na po ha. At nagko-komentaryo lang ho ako, nagre-react lang ako sa mga kamalian nyo dyan. We are not perfect in this world. We are just only an instrument of in this world. But the question is, ginagampanan nyo ba yung tungkulin nyo na para kampihan yung taong bayan? Or just only in one person na gusto nyong kampihan dahil may Christmas bonus kayong paparating na malapit na ilang araw na mga kabalitaan? Malapit na, ilang linggo na lang. Magki-Christmas na ho tayo dyan sa Kongreso. Kaya kahiya kayo, butata kayo sa mga tanong ng mga media. Ito, maniwala ko, hindi to bias. Walang binayaran siguro dito mga kabalitaan. Wala siguro nakatanggap na dito, Christmas bonus. Kaya pinipiit yung, kaya antindi ng mga tanong nito eh. Talagang tagos hanggang gilagid nila mga kabalitaan. Tuloy tayo. Hindi po ba siya waste opportunity? Kasi early in the morning, if I'm not mistaken, in the afternoon hanggang gabi, present po si VP Duterte as well as the security officers po na kung saan dumaan yun pong confidential funds. Pero hindi sila natanong about dun sa mga allegations ng irregularities.
Hindi po naman, dahil nilay muna yung predicate dun sa mga SDO. Yun ang pinaka-importante munang tinanong eh. But unfortunately, nagkaroon nga tayo ng emergency situation. Mas importante pa daw yung SDO. Pwede nyo naman sigurong isantabi muna at nandito na yung subject natin. Unahin na natin to. Baka makawala pa sa atin to. Kaso nga lang, wala ko kayong script na hinawakan kaya hindi kayo makatanong-tanong kay Inday Sara Duterte. Ay, mga hinayupak talaga kayo. Situation. Kaya po hindi po nakaabot kay BP Sara. Last na lang po on my part, yung pong inisa-isang mga kaso of legal liabilities, probable or possible legal liabilities, inisa-isa na po ba ito dahil may sapat ng batayan na nakita, yun pong inyo pong komite para magsampa or mag-recommend ng charges to file against the key officials of OVP at DepEd under VP Duterte? Based po sa 7th hearing na nangyari sa atin, ito po yung mga recommendation ng mga member na nakikita po nila na possible violation na nangyari po sa mga paggamit po ng confidential fund. Thank you po. Thank you, Dwight. Good afternoon po. Clarify Possible. lang po, Chair. Yung legal liabilities, potential legal liabilities raised, stand ba siya ng committee as a whole and it's just that it's not yet final dahil potential pa lang, or is it just the stand of individual members? Kasi sir, there seems to be a system in the way it was presented, organized, parang bawat lawmaker may nakatoka sa kanya, ikaw di-discuss ng bribery, ikaw mag-discuss ng malversation. It seemed like there was a system in the way it was presented. So parang group presentation siya by the Committee of Good Government. Patay kayo dyan. Ito po kasi yung nung nag-discuss po kami, ito yung mga stand ng mga individual. May kanya-kanyang observation po yan. And we have to realize na ilan po din sa mga lawmakers are lawyers. So ito po yung mga, and then they agree. So ito naman for purposes of wrapping up, ito pong year-ender natin. But insofar as yung final committee report, pag-uusapan pa uli yun. But basically, ito po yung nakikita at mga recommendation ng mga individual members ng committee. In addition to that, no, we're talking of not just simple resolution. This involves the second highest official in the land, and it involves quite a number of millions of pesos, hundreds of millions of pesos. So kailangan meticuloso yung approach natin. Hindi ito yung ordinary lang ng inquiry. No, ito ay isang mataas na pinuno ng ating bansa, very popular. So kailangan, once we lay down the predicate and once we formulate our own questions, yung tumbok na dapat malaman ng tao. And number two, like sa akin, sa case ko, I particularly was more interested in knowing how in the confidential funds were being spent. So sabi ko nga, confidential fund is not intrinsically evil. It is how you utilize that makes it, questionable. So pupunta ako doon sa ARs. So ayun talaga yung interest ko kung ano yung mga discrepancies in the ARs. As to the other congressmen, members ng committee, meron din silang sariling mga interest. So before kami pupunta doon at baka hindi ma-juggle up yung lahat ng information, nag-uusap-usap talaga kami kung what are the parameters ng bawat issue para maganda ang pagkaintindi ng ating taong bayan. Dahil hindi ito ordinaryong tao ang pinag-uusapan natin dito at hindi ito ordinaryo at mababa lang yung amount ng pinag-uusapan natin. And number 3, to your question, hindi po ito officially. So, hindi ordinaryong tao itong si Inday Sara Duterte, kaya inimbestigahan nila ng husto. Paano ba yon si Laila de Lima? Ordinaryong tao yon. So, kaya pala, hindi naimbestigahan si Laila de Lima dahil ordinaryong tao yon si Inday de Lima. Tama po ba, Adjong? Ha? Sige nga. Ipaliwanag mo nga sa amin kung narinig mo ako. Na stand ng komite, with due respect to our chairman, these are individual observations of each of our committee members. Ano lang po yung specific timeline kung kailan natin balak tapusin yung pag-iimbestiga ng committee? Parang bago ba mag-campaign period? Are you eyeing na sana
magkaroon na ng final committee report? Ano po yung tinitingnan nating parang siguro hard deadline for the committee? Sa totoo lang, nung nag-usap-usap po yung mga miyembro, may mga nag-raise po kasi ng question na ang naging ugat po ng lahat ng ito ay kung hindi po natin, baka makalimutan po natin, based dun sa privilege speech ni Congressman Valeriano tsaka dun sa manifestation ni Kong Jinky. Dun sa manifestation po ni Kong Jinky, it involves yung DepEd Fund, kasama po dito yung sa computerization, yung hindi po na i-deliver. So may mga miyembro po na nagre-raise ng question na bakit yun hindi tinakel. Why focus only sa confidential fund? So kaya hindi po kami nakapag-come up ng final committee report. So ito rin yung question na namin, why you focus only sa confidential fund ng Office of the Vice President at ng DepEd? Ba't hindi nyo po bigyan ng panahon, sapat na panahon, imbestigahan yung Ghost Flood Control Project, mga kabalitaan? Yung kay Laila de Lima na nilusta yung pera, saan nilagay niya kaya yon? Yung 200-something million pesos. Yung sa GSIS, yung sa PhilHealth, napakadami hong issue ngayon. Ba't ayaw yung itakil ho dyan? Ba't hindi kayo mag-create ng ilan kayo mga kongresista dyan? 400, 300? Ba't hindi ho kayo mag-designate ng tao dyan? O ikaw, Poncio Pilato, Mario, Juan de la Cruz, Amparo, ito yung tahas nyo dyan. Imbestigahan nyo tong GSIS. O ikaw naman, Poncio Pilato. O Marcelo H. Del Pilar, Juan Luna, Crisostomo Ibarra. O ba't ayaw? Doon kayo sa Flood Control Project. Ba't hindi nyo gagawin yan? Ba't kayo lang ho dyan? Ha? Kung nakasalalay sa committee ho ninyo, ba't hindi nyo i-schedule na naman? Magbigay kayo ng sapat na oras. Ba't nakafocus kayo kay Inday Sara Duterte? Yun lang po yung simpleng tanong ho natin. Kung wala akong pamumulitika itong pinanggagawa nyo dyan, mga tongresista kayo, mga kabalitaan. Dahil nga po, gusto po ng ibang miyembro na pati yung iba, masolusyonan. Nang sa ganun, kung may mga kinakailangan din pong batas na dapat kaming maipasa, yung mga miyembro, dapat maaktuhan. Otherwise, kasi sa totoo lang, daang-daang milyon din ang nagastos doon sa mga computer. So baka mamaya, bakit nangyari yung ganong sitwasyon? So hindi po masyadong nagdwell sa ibang mga issues. Masyado pong na-focus dito lang sa isang item lamang. Daang milyon nga yung nagastos. Ba't hindi nyo silipin yung yung mga luho ni Abante Atras, mga kabalitaan? Yung mga collection niyang sports car. Naging representante lang ho siya. Tapos, biglang naging bilyonaryo. Magkano bang sinasahod ng kongresista pala ngayon? Ganon-ganon, magiging bilyonaryo agad kayo? Ang dadaming sasakyan ni Abante? Mamahalin pa, milyones pa yung, yung collection niya, yung halaga. Ba't hindi niyo pagtuunan ng pansin? O kung sino sa inyo dyan, ilabas nyo yung ang salin nyo. Ipakita nyo yung salin para malaman. Kasi alam ko sa inyo, may mga salin kayong tinatago rin dyan siguro, malamang. Dapat mag-imbestiga kayo. Wala kayong bahid sa korupsyon, wala kayong tinatago, malinis yung sarili nyo. Yan dapat maniwala pa kami. Pero kayo, yung mga pagmumukha nyo, ewan ko lang. Kung may maniniwala pa sa'yo, siguro iilan lang, yung mga maka-BBM lang. Pero wala na, behind na kayo sa mga taong naniniwala na kayo ay talagang mapagsamantala ho sa kapangyarihan, mapang-abuso ho sa kapangyarihan. Kaya yung iba po, gusto nila na pati yun ay mapag-usapan din, sa ganun makita kung ano naging problema. Pero kung ano yung parang kung may deadline lang. Kasi pag nag-break kayo ng February, yung balik nyo na after the elections. Tapos, syempre mag-expire yung Hindi na makakabalik yan after elections. Hindi na makakabalik yan. Iba nang uupo dyan. Hindi na ito mananalo. Galit na galit itong si Yorme. Tandaan mo, galit si Yorme sa'yo. Tandaan mo, talagang tinatrabaho ka na ni Yorme sa lugar nyo. Isipin mo yan. Pag binangga mo pa yun si Presidente Bongbong Marcos, lalong hindi ka endorso nun. Kawawa ka, chihuahua. yung term nyo by end of June. Siguro sa susunod na mag-meeting kami, ipa-finalize namin kung ano po talaga ang nais ng mga miyembro. Kasi siyempre, you have to consider yung lahat ng mga opinion ng mga miyembro mo. So, kailangan we have to come up. Otherwise, kung may mga miyembro na hindi rin naman
ayaw pa na matapos. O kagaya kanina, si Congresswoman Franz Castro, tinatanong bakit yung dalawang hindi kino-question. So may mga ganitong issue eh. So hindi naman po pwedeng desisyonan lang ng chairman lahat yan. So kailangan lahat yan, siyempre, i-consider mo lahat ng mga opinion at I-consider nyo, kasi nga wala nga kayo sa plano. Yung plano nyo, ura-urada eh. Ha? Although yung plano nyo buo na patalsikin sa bandang huli itong si Desara, pero yung timetable nyo, hindi nyo alam paano gagawin kasi nga ura-urada kayo. Talon kayo ng talon. At nandyan na ho yung subject nyo, hindi nyo naman tinatanong. Nagulat na kayo biglang sumulpot si Sara Duterte. Kaya ho, nagkakaganyan ho kayo, nagkakabutas-butas ho kayo sa inyong mga ginagawang investigasyon na yan. Napakarami 8 consecutive hearings, hindi pa ho kayo nakadraft ng inyong batas. Para man lang maintindihan natin, malaman natin na kayo ay talagang para sa batas, hindi para sa mando or mandato. Mayon pa ni Asidre na sumusunod sila sa mandato ng impeachment campaign, impeachment complaint. O nadulas tuloy si Asidre. Huling-huli na. INC talagang napakita na sa puwersa nila na malihuyo kayo. Yung pagsabi ng INC, pagsang-ayon sa desisyon ng INC sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nagpapatunay at nagpapahiwatig yan. Nagpapaintindi sa iyo na hindi sila naniniwala sa inyong kabalastugan dyan sa Kongreso. Yun po yung katotohanan dyan. Hindi nyo lang maintindihan kasi nga biglang committed yung utak nyo dahil may may plan kayo eh. Straightforward kayo sa plan nyo. Na hindi naman alam nyo naman na hindi makakalusot ho yan. Sinisira nyo yung bansa natin sa ibang bansa na kung saan ay tayo ay parang nagmumukha tayong tae sa kanila. Yun po yung totoo. Kayo pong nagpaparumi ng pangalan ng bansa at takbo ng politika sa bansa ng Pilipinas. Mga insights ng iyong mga miyembro. Thank you po. Thank you. Let us hear the next questions from Lines Capanti of GMA Online, followed by Kat Porbes of Radyo Pilipinas. Anyways, tapusin na natin to dito mga kabataan pag GMA kasi parang wala nating tiwala dyan eh. Alam naman ho natin na baka may pang Christmas din yan sila dyan. Yun, napanood nyo na po. Paano ho naging utal-utal itong mga sagot ng Kongreso? Itong si Adjong, itong si Chihuahua, gulat sila sa tanong ng Net25. Yung mga pinanggagawa nyo ba ay ano ba? Ito ba talagang plano nyo gagamitin para sampahan ng impeachment complaints in Sara? Dahil alam ho nila na mali-mali ho yung content ng kumbaga articles of impeachment ng Akbayan Party List, itong si Boyngui at itong si Laila de Lima, mga kabalitaan. Nauto ho itong si Laila de Lima. Walang kalaban-laban yung impeachment complaint nila laban sa ating BP Sara Duterte. So ngayon po mga kabalitaan, kung nagustuhan nyo po itong ating programa, ating reaction video sa Danagan Balita News Update, paki-share na lang po, like at mag-comment, and then mag-subscribe para tayong lahat updated araw-araw sa mga kaganapan sa ating lipunan, at pindutin na rin ang notification bell at agad-agad nyo rin yan mapapanood ang ating mga bagong i-upload na mga video. Salamat to OFW sa mga nanonood. Matsalam ho sa inyo. Bago tayo magtapos at atin munang pasasalamatan ho itong mga sana ba yun? Diyan sa Japan, sa Amerika, sa Estados Unidos, maraming salamat ho mga OFW natin dyan. Korea, Hong Kong, saan pa ba? Middle East, Dubai, Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia, saan pa marami pa eh, no? Australia, Singapore, saan pa ba? Netherlands, New Zealand. Ang dami na ho, napapadpad na ho tayo doon. Yung mga video natin, matsalam ho sa inyo. Lalo na ho dito sa Pilipinas, mga kabalitaan, talagang nakakataba ng puso ho na kayo po'y tumatangkilik sa ating munting bahay sa mga reaction video natin ginagawa ho, mga kabalitaan. Sa muli, ako'y magpapaalam na. Kita-kits tayo sa susunod mga oras. Matsalam ho sa inyong lahat. To God be the glory. Momwa, chip chip. Peace out.